At heto naman po yung time na ako po ay naggagayak ng fish isda. Bali na i-live ko na rin po ito nung day off ko nung isang araw. At nung ako nga po ay nagcha-chop-chop ng itong fish isda na ulo ng tuna at saka po yung pinrito ko na fish isda po na lapu-lapu na huli nga po ng aming boss na pinamigay sa amin. Kwentuhan ko lang po kayo ng short story habang nagayak po at nagluluto ng fish isda. Bago nga po ako napunta rito sa British Virgin Island ay marami nga po akong inaplayan na ibang bansa tulad po sa Europe at saka po sa UK. Aba parang isa lang yun Pero totoo po yun. Alam niyo po nag-apply nga po ako sa mga agency rin po sa may Abu Dhabi. Natanggap naman po ako nun sa may hotel. Sa sushi chef din po sa bansang Croatia. Kaya lang po ang gusto po kasi mangyari ng agency po nun magbayad po ako ng placement fee at sa akin rin po ang ticket. Kaya lang ang sabi ko nga po sa kanya kung po pwede installment hindi raw po pwede. Kaya ang sabi ko i-atras ko na lang po yung application ko. At yun napayag naman po. Kaya yun nag-apply na lang po ako sa iba. At meron nga rin pong PM po sa akin sa UK naman po. Ang sabi naman po sa akin, wala naman po akong ibang gagastusin dahil direct hire naman po ako. Kailangan ko lang daw po ng IELTS. So sa excited ko nga po na mapunta doon agad dahil madadala ko ang aking pamilya. Nag-take po agad ako ng IELTS kahit walang review. Kasi nga po ang sabi sa akin ay hindi naman daw kailangan ng English doon. Basta't nakakapagsalita ka ng English okay na yon. Kaya naman po na-excited po ako at nag-take po agad ako ng IELTS. Nakuha po ako sa Dammam Review Center. Ayun nga po, ang kinuha ko UKBI IELTS. Bali yun nga po nagkakalaga ng 1,430 SR po. Kaya naman po ng pagkuha ko exam ay ayun na po. Hindi ko naman po ina-expect na ganun pala yun. Mahirap. Medyo nahirapan nga po tayo sa listening at reading. Pero awa naman po ng Diyos, nag-score ko naman po na total doon ay 4.0. Kaya lang, kailangan daw maipasa ko yung lahat ng category. Ang kailangan daw 4 plus pataas. Kaya naman nag-take ako ng pangalawa at pangatlo. Ayun, hindi pa rin tayo napasa dun sa listening or reading. Isa dun sa dalawa na yun ay nasabit po ako na 3.5 at the rest naman po ang speaking ko at saka po writing ay nakakapasa naman po na 4.5 at 5 pataas kung minsan. Kaya naman ang sinabi ko dun sa aking direct na employer ay ganun ang aking naging score ay hindi raw daw talaga po pwede yun. Ay kailangan daw talaga bawat category, listening, reading, speaking ay 4 plus pataas. Kaya ayun, nakakalungkot din. Kaya hindi ko na rin po itinuloy. Alam nyo yung hinayang din po talaga kasi po almost 100k ang nagastos ko dun po. Dun pa lang po sa pag-take ko ng IELTS. Kaya nga almost 5k lang ang napapadala ko sa aking pamilya nun sa loob po ng 3 buwan po na yon. Para lang maipasa ko yung IELTS nun. Talaga nga naman todo review pa ako nun pag uwi ko. At nagpa-practice pa ako nun. Nanonood sa mga YouTube ng mga tutorial. Pero hindi naman pala lahat ng tutorial sa YouTube totoo. Dahil meron akong ginaya dun. Nung tinake ko sa exam mali. Dapat pala ang sinunod ko yung nasa isip ko at nasa puso. Kaya naman nag-move on na ako doon at tuloy pa rin po ako sa pag-a-apply. At nang ma-interview nga po ako dito ng mag-asawa ng may-ari ng restaurant ay tuwang-tuwa naman po sila sa aking video. Ang sabi nga nila sikat daw ako. Sabi ko hindi naman po. Nag-share lang naman po ako kung ano po yung mga naging experience ko. At take note January po nang mag-apply po ako sa kanila na nag-email. Pero po nung nag-reply na po sila March na. At doon na nga po nila in-schedule ang aking interview. At hanggang sa magtuloy-tuloy niya. Kaya kung minsan, kung nagdadaan ka man sa may pagsubok, pagsubok lang yan. Tinetesting lang talaga ni God yung patient natin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. May nakalaan na mas magandang plano si God para sa atin. So yun lang, sana naibigan nyo ang aking munting kwento. Always remember, God is good all the time. Alright.